Yung mga kabatang helmet. Ito dapat hindi ko talaga ito epalan. Pero, bakit hindi ko talaga lubos ma-worry. Bakit ganon? Pero, ayan nga, ayan, basahin yung post na yan, ayan. So, sinabi na naman ni Mr. Trillanes na bakit nonchalant si Mayor Leni Robredo in terms nga sa pagtakbo ni Madam Sara Duterte sa 2028 for presidency. Tara, balang kasi natin yan. Napakainit. Napakainit. Pero ayun nga mga kapatang helmet. Pag sinabing nonchalant, di ba yun tipong walang kibo, walang keme, walang say, walang sinasabi, wala lahat. Parang kung sa affect, it's flat affect. Ibig sabihin, parang wala lang, walang pakialam. Pero ang tanong kasi doon, wala ba talaga? Di ba pwede na nagtutrabaho lang talaga si Mayor Leni Robredo? Diba? Kasi pag sinabi mong nonchalant, wala ka talagang pakialam. Wala ka talagang pakialam in terms sa kung anong mangyayari sa bansa, kung anong mangyayari sa lipunan, kung anong mangyayari sa taong bayan. Yung tipong wala ka talagang paki. In short, wala ka talagang ginagawa para makatulong or para mabago ang sistema. So, ang tanong, ganun ba talaga si Mayor Leni Robredo? At yun ba talaga yung ginagawa ni Mayor Leni Robredo? So, eto nga yun. Isa-isayin natin. Ang init! Kasi Mayor Leni Robredo, sa mga panahon ito, ay nagtatrabaho ng totoo at tapat sa Naga City. Dahil mayor siya ng Naga. At binabayaran natin siya from our taxes bilang mayor. So, ginagampanan naman niya yung trabaho niya. At higit pa doon, yung pagtatrabaho niya. Diba? At ngayon, ang Naga ay isa sa mga safest na lugar. Isa sa pinaka-progresibo at maunlad na lugar. So, sasalamin lang doon kung paano talaga mamuno si Mayor Leni Robredo. So, sino makikinabang doon mga kabata helmet? Siyempre, ang taong bayan. Diba? And nakikita natin yung taxes natin napupunta sa tamang tao at nagagawa ng tama in a form of services, in a form of, gaya ngayon, merong 500 pesos everyday na fuel subsidy sa Naga City yung mga drivers, yung mga jeepney drivers. So 500 pesos a day yan, binibigyan sila for fuel subsidy. Saan ka pa makakakita ng gano'n? Oo nga, may ibang LGU na nag-implement ng libreng sakay. Pero ilang araw lang yun, no? Isang araw, 2 araw, 3 araw. Hindi siya sustainable. So, nakakaloka lang talaga yung term na nonchalant. Kasi pag sinaman nonchalant, wala ka talagang pakialam. So, ayan lang mga kapatang helmet. Bigyan lang natin ng, i-debunk lang din natin yung salitang nonchalant. I-debunk lang natin yung yung statement na yan. Pero yan lang talaga ang puna ko dyan. If wala talagang pakialam si Mayor Leni Robredo or nonchalant siya in terms sa pagsasabi na tatakbo nga si Madam Sara Duterte sa 2028 for presidency. Di ba nga ilang beses na sinagot ni Mayor Leni Robredo na work muna tayo. Trabaho muna, di ba? Trabaho muna, hindi ka kahit ginagawa dyan, no? Kaya pasweldo ng taong bayan from our taxes pero hindi naman pumapasok. Bakit hindi kaya yun ang kulitin nyo, diba? Yung mga taong hindi pumapasok pero tuloy pa rin ang sweldo, 300,000, 250,000, diba? So ayan nga mga batang helmet, napakainit talaga. So comment nyo na dyan kung ano masasabi nyo, pero para sa akin, hindi nonchalant si Mayor Leni Robredo. Meron siyang way, may sarili siyang paraan kung paano tumugon sa ganyang klaseng statement na hindi kailangan ngumaungaw, okay? Hindi kailangan masyadong maging vocal na araw-araw na lang nagpapa-interview, araw-araw na lang may pa-press con, araw-araw na lang may nilalabas sa statement. May iba siyang way para sabihin sa taong bayan kung ano yung stand niya in terms dyan sa statement ni Madam Sara Duterte. Pero ayan nga, comment nyo kung ano masabi dyan mga bata. See you later! Ang init!